Salamat sa ating pong wife at saka sa special number. Sa libro ni Hebrews. Hebrews, ito po tayo ngayon. Chapter 11, verse 23. Hebrews chapter 11, verse 23. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kapatid sa Norway, Sister Karen, Sister Remy. We are praying for you, and at the same time sa ating kapatid sa Hong Kong, yung nagmumonitor sa ating preaching po dito sa Gethsemane Christian Baptist Church. Hindi lang po yung taga Hong Kong, kapatid na natin, doon po sa Singapore. I pray na kayo po laging nasa mabuting kalagayan, mga kapatid. At magkakaroon ng encouragement sa magitan ng salita ng Panginoon, tayo po magpatuloy. At ganoon din po sa lahat nandito ngayon, ay magandang umaga sa ating lahat. Sa Hebrews 11, verse 23, down to 31. Palitan po ang pagbabasa. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Sa 24, go! By faith Moses, when he was 12 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasure of sin for a season. 26. esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invincible. 28. Through faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he had destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians assaying to do were drowned. 30. By faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. Sabay tayong 31, go. By faith our Lord Rahab perished not With them that believe not, when she had received the spice with peace of God Almighty. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa choir at ang special number. Salamat sa lahat nandito ngayon, at salamat po sa mga bisita po namin nandito ngayon, O God, na naway magkaroon kami ang bawat isa ng peace, joy to hear thy message. At ganun din po na tumatag ng bawat isa ng pananampalataya. At ganun din po, Diyos, na ingatan mo rin ang mga kapatiran sa Singapore, ganun din po sa Hong Kong at Norway. Ganon din po ang bawat isa nandito ngayon, ganon din po ang mga kapatiran sa Gethsemane Christian Baptist Mission sa Alicia. I pray, Father, na bless mo ang bawat isa sa kanila, at ganon din po, Diyos, ang nagbigay ng hayag kay na ginagamit mo si Preacher John Rafael. Dalahin ko ang bawat sa Diyos na ikaw makita sa mensahe. Tulungan mo ako, Ama, wala akong kakayanan. I pray, O God, it is all thy grace and mercy, that thy servant will be empowered to deliver thy word according to thy grace. Thank you, Father, in Jesus Christ, I pray. Amen. Ako magsupo. Okay, mag-aalala. Ito ang church natin, by the grace of God, pa-aircon natin sa itong taon na ito, kung sakasakali o sa by January o February. Kasi sa Barangay Salvation na ating mission doon, ay doon napunta ang ating pera. So, I believe na ang samad ko naman, itong ating Gethsemane Christian Baptist Church, ang susunod natin. Kasi ito dapat ang nakaprojekto yung ating pong aircon. Ipalawak natin ito, kundi ipatong sa ating putidor. Para may airconan na po ito. Kaya lang, problema, pag may airconan, maraming matutulog. Problema naman. Kaya, iiwan ko kung paano gagawin natin. Pag ganitong mainit, lagi oras ang tinitingnan. Pag mga airconan, iwan ko lang, ang susunod baka ganyan naman kayo. Kaya iwan ko anong gagawin. Hindi na pwede magkaroon tayo ng kuryente mo tayo. Yan, hindi na pwede gano'n. Baka hindi na babalik yung tao na yan. Kaya, pag-pray natin na gano'n po ang mangyayari. Dito po sa ating talata ng Hebrews 11, 23 down to
31. Si Apostol Pablo ay nag-demonstrate. Dinemonstrate na po yung kung tinutukoy ng overcoming faith. Kung paano pagwagian ang mga nasa harap natin na obstacle, yung naghihinder sa atin. At sabi ni Apostol Pablo sa mga Hebrews Christian na ma-overcome natin ang ating mga obstacle, yung mga problema sa buhay, sa larangan ng paglilingkod, kung lamang mayroon tayong pananampalataya. Bakit napakahalaga pag-usapan ang pananampalataya? Maliwanag po ang sinabi ni Kristo, have faith in God. Manampalataya sa Panginoong Diyos. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, may pananampalataya, pero hindi nila minahal na lumago ang pananampalataya. Yun po ang ating lesson sa Sunday School. Kaya nga mahalaga yung lesson ng Sunday School, mga kapatid. Bakit? Yung Sunday School, pinag-aaralan natin yung pananampalataya. Na ang Kristiyano pala should grow in grace, lumago sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga ang pananampalataya sa buhay natin pansamantala sa lupa. Kasi ang lupang ginagalawan natin, hindi tayo magtatagal, lahat tayo uuwi sa langit. Kung tayo po lahat ay tumanggap kay Kristo buong puso. Are you with me? Amen. Alam niyo mga kapatid, marami kasi nagre-reklamo. Nung nangaral ako, ewan kung last year o itong taon na ito sa Hong Kong, problema rin ang kanila kung hanap buhay doon. Bakit ang mga employer po nila matatapang? May nag-comment sa akin na kanya. Meron din mga Kristiyano ang kanilang buhay pamilya sa Pilipinas ay hindi mananampalataya. Pero sa Hong Kong, nakakilala kay Kristo. Meron din ganun. Kaya maraming problema talaga sa buhay. Kaya sabi ko, ang sabi ng banal na kasulatan, ang problema, saan tayo mapunta, nandyan din ang problema. Ayaw natin ang may problema. Pero ang problema nandyan, may problema dahil sa ating failure, nagkaroon ng problema. Meron din yung ginawa natin lahat, may problema. May blessing, may problema sa iba. Pero nadadamay ka. Ganun. Kaya nga mahalaga ang pananampalataya na tumibay po tayo. Pagdating sa problema, lagi tayong manatili o lagi po tayong nagpapatuloy sa larangan ng paglilingkod. Ako sa Old Testament, lagi sinasabi ni Apostol Pablo sa New Testament, ang mga Hebrews Christians to remain faithful in serving the Lord. Hindi mo kung tinutukoy na endurance or endure, ay yung pong manatili, yung pong desperance o despair. Ito po yung walang pag-asa. Yung mga tempted naman ang kahulugan ng tempted. Yung pong mga kahinaan natin. Kasi si kaaway o yung ating mga kalaban, tumitira kung saan tayo mahina. Mula Genesis, ang kahinaan po ng lalaki ay nasa babae. Kaya yung mga misis, tingnan nyo hindi, paalala ko ng misis. Nung Genesis, nung malungkot si Adan, hindi naman pinala ko yung likhay ng babae. Nung malungkot si Adan, saka lumikha ang Diyos ang babae. Ang babae ang dinala para sa lalaki, hindi yung lalaki para sa babae. Nasa Genesis po, the woman God bring the woman to the man. Kasi kailangan po si lalaki yung babae. Na ang babae magpasakop sa lalaki, gano'n na nasa Bible. Ilang beses pinangaral natin, marami pa rin ganyan. Pag ang babae ang mag-i-leader sa tahanan, kahit ikaw ay judge, samantalang lalaki ay partner lang, dapat sumarunong ka pa rin sa lalaki dahil sa imidalya sa kanya yung authority given by God na he is the head of the family. Amen. Kahit kailan hindi pinagkaloob sa babae ang mag-leader sa tahanan. Wala kang matatagpuan mo. Pero marami pa rin mga babae, mga asawang babae, pinagsasabihan ng lalaki na parang wala ng kaburuhan, hindi ginalang ko yung authority bilang pinagkaloob ng Diyos. Amen? Amen. Pinag-game ng mga ladies. Ladies, amen? Amen. Maliwanag naman sa Bible. Tama. Nung nangaral ako sa Singapore,
Nasaan yung kinuha yung authority yung mga ladies? Sinisigawan nyo si mister. Ikaw, mahina ka. Dapat ganito siyang gawin mo. Dapat ganyan. Hindi mo pwede yung ganito. Nasaan ka Bible yun? Wala. Labas sa Bible is another gospel. Wala naman makita. Meron bang lady dito? Sabi, ito pastor, ang basihan ng mga lady. Meron ba dito sa Bible? Wala. If you obey the word of God, there is a blessing. If you disobey, there is a curse. Dalawa lang po yan. Matandaan natin yun. Kasi itong mister ko alam mo mga kapatid. Itong mga mister, magpasalamat ngayon, mga mister, mayroon tayong mga mister. Hindi nalungkot si misis, so si dalaga, kaya pinagkalog ng lalaki, hindi gano'n. Nalungkot si lalaki, lumikha ang Diyos sa babae. Kaya yung babae, kinuha yung babae, ibinigay sa lalaki. Sa sinabi ng Diyos, siya ang head. Tapos sabi, ikaw ang head. Ay, hinig ka. Tapos magpantalo ka na, gamitin mo ang pantalo ni mister. Si mister na lang, talda. Ika. Kaya naman yung kasipanda si Brother Samuel. Tingnan natin. Magpapanda na yan. Siya maglalaba. Ang maglalaba naman ay tulungan lang yan. Pwede ka maglaba, walang problema. Tulungan lang yan. Pero pag mag-utos ka, kahit nasa authority ka, kahit tama ka, if you bring the right way, how to approach the person, that is biblical. Pero kahit tama ka, the way how you apply is mali. Wrong ka sa Bible, definition. Kato yan, right, wrong, right. Ikaw, right ang babae. Kasi yung misis ko nagkamali, hindi ko umamin. Kasi sinigawan ko siya. Yung pag-approach ko ba sa misis, sinigawan ko, i-right lang, hindi po. The Bible says. Nung panahon ng Old Testament, ang tawag nila sa lalaki, Lord. Nasa Bible yun, Exodus. Tinawag ang lalaki, Lord. Bakit Lord? May isang bossing niya. Siya ang mamuno sa pamilya. Hindi po kibosing siya ang nasunod lahat. Ibig sabihin, siya ang decisioner sa isang tahanan ng pamilya. Amen, ladies? Amen? Amen. Yeah, amen. Kahit mahina sakit. Sa Bible. The title of this message, The Heroes of Faith. Heroes of Faith. Ang mga hero ng pananampalataya. Sa Mark 11:22, sabi ni Jesus Christ, have faith in God. Tayo po'y dapat manampalataya sa Diyos, God the Father. Have faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ang pananampalataya. Noong tinanggap po si Kristo bilang tagapagligtas Panginoon, nanampalataya ka kay Kristo na bilang tagapagligtas Panginoon. At ang dahil sa pananampalataya niya, yung grace o biyaya ng Diyos, pinagkaloob sa atin na si Kristo namatay sa bundok ng Kalbaryo, bayad ka na. Pagpasok ng kapilya. Anong example? Katulad ni Moses. Ayun po ang ating nabasa sa setas po natin po sa Hebrews 11. Sa 23 down to 31. Unang puntos, employing faith accomplishes. Employing faith accomplishes. Ang example dyan, si Moses. The path of faith. Sa verse 23 down to 29. Moses choosing to suffer rather than to obey Pharaoh's order. Si Pharaoh po, isang hari, pag sinuway mo si Haring Pharaoh, ay talagang titirahin ka ng parusa. Matinding parusa yun. Pero, hindi po ganun si Moses. Faith conquers our faith. Dahil sa pananampalataya, it will conquer our fear sa mga tao. Pero ang problema sa pananampalataya sa atin, aligas-gas lang po nang hindi nakikita yung mga paniki na gaganyan sa gabi, takot na ang mananampalataya. Samantalang si Moses, tao na yan, physical. Meron pa ka dito, bangkay na, natatakot pa. Lalo, iwanan mo mag-isa yung tao sa may bangkay. Lalo kung madilim pa, walang ilaw. Subukan natin, Samuel, doon ba tayo ngayon patay doon? Kasi namatay na, walang tao magbabantay, patayin mo ilaw para makatipid ng kuryente. Matutulog pa kaya si Samuel doon? Takot. Bakit? Natatakot pa, patay na ko, natatakot pa. Malita ang pananampalataya nyo. Pananampalataya will conquer. Dahil sa pananampalataya natin, talunin na po. Tatalunin na po yung takot. Mayroon po tayo. Si Moses ang isang good example.
Nakita niya po si King Pero. Pag siya po ay mag-utos at dinaskubi mo ang utos ni King Pero, kamatayan ng kabayaran. Pero sa pananampalataya ng magulang ni Moses, hindi nila nakita ang kapangyarihan ni Pero, kundi nakita nila ang kapangyarihan ng invincible God, ang makapangyarihan na Diyos na nagprotekta kay Moses, o ang Diyos na sa kanila, o Diyos ng Israel. Kahit hindi nakita ang Diyos, nanampalataya sila sa Diyos, kahit hindi nakita ang Diyos Ama. O si Panahon, nakita mo, matindi si Panahon, dami sundalo, mga araw. O, hindi natakot, tating mo, kabaliktar naman sa atin. Yung hindi nakikita, natatakot. Samantalang sabi niya, huwag kayong matakot, natakot pa. Ha? Hoy, dito sa Gethsemane Christian Baptist Church, iniutos ng Diyos na tayo tumibay sa pananampalataya. Dahil po sa pananampalataya, ang katakutan mayroon sa lupang ito, hindi na tayo matatakot dahil matibay tayo sa pananampalataya. Amen. Ha? Si Moses ang isang example. Faith gives confidence to God. Ang pananampalataya magbibigay sa atin ng tiwala sa Diyos o panatag na pananampalataya sa Diyos. Ang fear po ay common problem ng bawat pananampalataya. Ang ating problema ay natural sa atin o common. Darating talaga sa atin. Ang problemang kamatayan ang kinakatakutan natin, ang tayo po ay natatakot ang kamatayan. Pag tayo na hospital, ang iniisip natin, baka tayo mamatay. Amen? Amen. May kaba-kaba. Tama yun kasi lahat naman tayo kung manubat sa yung kaba-kaba. Pero sabi mo ng Bible, yun pong financial na pangailangan, yun ay common problem din sa bawat isa. Ano kayang pagkain ko bukas, sunod na araw, sunod na taon? Kung hindi ako magtrabaho ngayon. Tama naman yun advanced scientific method. Pag-aralan mo ang susunod na araw. Pero ang ayaw lang ng Diyos yan, hindi mo isinasama ang Diyos sa mga plano niya. Bakit? Yung mayaman, sinampul ko sa iyo, ibibayin ko itong maliit na bahay nito na imbakan ng maraming palay at tatayo ako ng malaking imbakan ng mga palay o bigas. Pag nakaimbak ako dyan, kaluluwa, sabi yung mayaman. May pagkain ka bukas, sunod na araw, sunod na taon. Ang sasabihin ko sa katawang ito, magsaya ka. Anong sinabi ng Diyos sa Matthew? Mayaman, mula ngayon kukunin ko yung kaluluwa mo. May magagawa ka ba? Kung kukunin ng Diyos ang buhay natin. Kasi ang buhay, hiniram lamang sa Diyos yan. Kung mangarap ka rin na, ilaman mo ang Diyos. Isalin mo siya. O Panginoon, ganitong plano ko sa buhay. Ano dapat itong gawin? Ito may kaluluwa mong plano ganito. Ang Diyos naman, bibigyan niya ang kanyang mga anak, hindi aas, kundi bibigyan niya po yung mga bagay, ikinalulugod ng Diyos sa kanyang buhay. Sasagutin ng Diyos. Amen. Sa atin kayo, masyado tayong abala sa mga bagay na financial problem, pati sa paglilingkod, idadamay natin. Kung may problema kasi financial, may problema tayo sa physical na condition natin, huwag natin idamay sa paglilingkod sa Diyos. Amen. May problema physically, may problema sa ating pagkain, may problema, ano ba yung problema meron sa lupa. Huwag natin nakalimutan na manatili naman ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Bakit may dadamay ang relasyon mo sa Diyos? Hindi mas maganda may problema ka kasama ang Diyos kaysa yung may problema ka malayo ka sa Diyos. Kung malayo ka sa Diyos, may problema ka, sino tutulong sa'yo? Kung sabi ng Bible, pag ang Kristiyano mayroon po problema, ang Diyos din ang gagawa ng paraan. Maliwanag po yan. Kaya employing faith accomplishes. Faith determines our choices sa verse 281. Ang ating pananampalataya determines our choice. Katulad po ni Moses, matibay ang kanyang pananampalataya. Nakita niya po, pag sundin ko ang word, maraming kayamanan, may pagkakataon maging hari si Moses, may pagkakataon gagalangin ng maraming sundalo, irespetuin ang taong bayan. Pero nakita niya, temporal lahat yan. Samantalang, ang Diyos, maghirap nga ako, pero temporal. Kasama ko naman ang lumikha. Na ang Diyos niya, siya rin ang lumikha kay Parao. Siya rin ang lumikha ang mga sundalo nito. Siya rin ang lumikha kung anong mayroon sa Egypt. At kasama natin ang The Almighty. Yun ang pinili ni Moses. Dahil matibay pa na ng palataya. Amen. Faith, sharpen our vision. Sa verse 27. See
Yung invincible God. He focused, Moses focused on the mercy of God rather than the anger, rather than yung galit po ni Pero. Nakita niya po ang kaawaan ng Diyos sa kanya kaysa yung matakot, yung pinag-uutos ng hari. Ay, kung i-apply natin sa buhay ng mga nanampalataya, mga kapatid, dapat tayo matauhan, mga kapatid. Kaya ang sabi ko sa Sunday School, dapat ang mga mananampalataya lumagoy faith. Have faith in God. Sa atin kasi, ang problema sa atin, ngayong 2019, yung pananampalataya natin ngayon, the same pa rin ang pananampalataya pagdating sa 2020. Kung saan na sa school, grade 1 pa rin. Sunod na taon, grade 1 pa rin. Kahit lumipas na sa 5 taon, grade 1 pa rin. Dapat ang pananampalataya natin, susunod na taon, grade 2. Sunod na taon, grade 3. Sunod na taon, grade 4 naman. Ganun lang pananampalataya. Sa ating pagtira sa sanlibutan ito, ang dami problema, hindi natin patakasan ang problema. Pero mas maganda, may problema po tayo, basta kasama natin ang lumikha ang lahat. Hindi problema, yung problema na harap natin, katulad mo ang biyaya ng Diyos, at ang Diyos makikinig sa ating mga panalangin. Amen. Faith recognize our dependence. Ang pananampalataya, ginagalang niya po yung ating pong pagdidepende sa Diyos. Lagi tayo dumipende sa verse 28. Bakit sa Passover lang? Yan ang yung mga Israelites. Imbes na dumaan mo yung anghel at patayin ang bawat walang dugo na nakabarka sa pintuan. Pero ang mga Israel, gumawa ang Diyos ang parang para miligtas ang kanyang mga anak. Kailangan mayroong dugo na may patak sa mga window, mga pintuan ng bahay ng bawat mananampalataya doon, Israelites. At dumaan mo ang anghel, yung terrorist, yung mga taga-patay, yung taga-terror. Siya ang papatay ng tao, walang dugo. Passover lang. Nakita niya may dugo ng pasay. Walang dugo, patay ang lahat ng dyan. Ibig sabihin, pinipicture po si Kristo eh. Tingnan mo si Rahab. Sa kanyang power of faith sa 30:31. Naawa si Rahab sa mga spies kasi may inutusan si Joshua sa mga spies. Nag-spies po na pumunta doon. Na-detect po ang kaaway. Pero si Rahab nagligtas. Tingnan mo, kabayutan na. Iniligtas po si Rahab. Kahit bumagsak ng Jericho, buhay pa yung tumulong sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, I challenge you members. Joshua faced with difficulties, circumstances. The enemy he was to destroy seemed to be protected and impossible to win. Ang kaaway ni Joshua, bukod na mayroong matibay na pader, mayroong pang matibay na armada. At ang armada niya, kumpleto ng gamit. Imposible na matatalo ni Joshua ang mga ito. Bukod na sila pa may matibay na pader, may matibay na militar. Kumpleto pang pagkain ng mga yan. At kumpleto pa ng training. Ikaw ngayon, Joshua, wala pang makain-kain. Sapat lang ang pagkain. At mayroon pa Joshua, kukundi pa sila. Ano matatalo itong marami? Pero dahil si Joshua, nasa panig na ang Diyos. Amen. Walang imposible sa Diyos. Kinapit na si Joshua. Natibag ko ang malaking pader. Ang pader din ang pumatay sa mga kaaway ng Diyos. Ang Diyos ang nagtrabaho, hindi si Joshua. Ang ginawa lang si Joshua ay naging masunurin sa utos ng Diyos. Ang mananampalataya, unang utos pa lang, disobedient na ang order. Pag nagkamali, sinisisi sa Diyos. Ayun ang sa ating attitude. Kung sa linggo, kailangan kong bigas sa Lunes, nagtrabaho sa linggo, maintindihan ng Panginoon. Yun ang laging excuse natin. Ang linggo ay first day of the week. Remember, huwag kalimutan ang pagtitipon. Yung first day of the week, that is Sunday. Utos yan. Hindi request. Dumating yung si kumpare. Brad, pwede ba, halika muna, magkano tayo ng barato? Bigyan kita 1,000. Kailangan mo rin ng 1,000 pambili bigas sa Lunes. Pumasok ka doon sa 1,000, katapat yung paglilingkod. Okay, sige. Bakit
Bakit yung 1,000 ba hindi kaya tapatan ng Diyos yan? Ang hina ang ating pananampalataya. Kumagat po tayo sa maliit na bagay. E paano kung malaking bagay? Si Moses, maging hari yan. Oh, ano ba? Kilala rin at rin-respetuin ng tao. Ano ba? Kompletong pagkain niya sa Egypt. Pero mas pinili niya po, di ba maghihirap na lang ako, temporal naman. Di ba maghirap ako, basta kasama ko, yung lumikha. Ang nakita ni Moses na yung lumikha at ang kanyang sinusunod ay mas makapangyarihan at mas mayaman kaysa sa Egypt. Ganun mo katibay ang pananampalataya. Kaya mahalaga sa bawat isa sa atin na tumibay sa pananampalataya. Amen. Amen? Amen. Pangalawang puntos. Sa Hebrews 11:32 down to 40. Expecting faith upward. Faith in the face of despair. Pananampalataya pagdating po sa hopelessness. Walang kapag-asa. Tingnan niyo po. Ang Diyos tutulong lang sa atin pag ikaw ay walang-wala. Kasi kung mayroong katutulungan ka ng Diyos, pwede ka magmalaki. Pero kung walang-wala ka, zero balance ka, sa kahihingi sa Diyos, tutulungan ka. At kilalanin mo yan dahil ikaw ay inaaming walang-wala. Si Moses, kahit maraming pinag-aralan ng tradisyon ng Egypt, kasi nag-aaral ng tradisyon ng Egypt, sabi po ng Diyos, yung pinag-aralan mo na tradisyon ng Egypt ay walang kabuluhan. Kaya inamin ni Moses siya, dinalikurin niya po yung turo ng Egypt. At naging zero. Ano man po ang mayroon sa Diyos, pinarating kay Moses. At tinanggap ni Moses yung wisdom na nagbula sa Diyos sa langit. At ito po, yung ating pananampalataya na tumibay siya sa pananampalataya. At ang kanyang relasyon sa Diyos, mas higit pinili ng Diyos. Kasi ano man po klase kayamanan sa lupa. Ang maging mayaman sa lupa, hindi problema yon. Bakit? Wala namang sinabi ng Bible, maghangad ka ng maging mayaman masama. Hindi gano'n. Maghangad na maging mayaman, pwede yun. Kung isalin mo ang Diyos. Sa atin kasi, hindi natin isasali ang Diyos. Hindi, isasali mo muna ang Diyos. Pag tinulungan ka, pagdating kayong kinatayuan mo ngayon, kinalimutan mo ang Diyos ngayon. Katulad mo yung nangyari sa mga Israelites. Nung tinulungan ng Diyos, nung sila ko'y matibay na bansa, kinalimutan ulit nila ang Diyos. Sumamba kay Baal. Ang Diyos is invincible ka. Kahit anong oras pwede ka babagsakin. Kahit hawak ko, anong klaseng kayaman mayroon sa lupa, kahit nakabupusin ko na 35 billion. Kahit anong oras pwede ka tibagin ang Diyos. Kasi ang Diyos walang imposible sa lahat ng panahon. Ang gusto lang ng Diyos sa kanyang mga anak, yumaman po tayo physically, spiritually, sa tulong ng Diyos. Karamihan sa atin kasi, natatakot tayo pagdating po sa financial, pagdating po sa ating problema kinabukasan. Pero ang sabi ng Diyos, kung lamang manampalataya kayo sa akin at lumipinti tayo sa Kanya, tutulungan tayo ng Diyos. Ay sa atin hindi. Patinin ko, magtrabaho. Patasalin ko, magtrabaho. Latagin ko, magtrabaho. Tapos hihingi ka ng tulong. Magagalit tayo may-ari ng lupa. Bakit? Inuna mo yung nasa karamutan, doon ka humingi. Sabi ng kayo, doon ka humingi sa boss mo kayo. Paano kung pinatay ng Diyos yung boss mo? Kasi hawa na Diyos ang buhay. May karapatan siya kunin kasi diya mo lumikha. Don't question ever God to God. Why? Because He does so. Sa Kanya lahat. Kaya, pagdating sa ating buhay, expecting faith acquired. Kasi, by faith, He faced this faith. Ang isang example ay si Gideon. Si Gideon po, alam natin ang buhay ni Gideon. Lahat ng mga Ammonites, Amalekites, nagtipong kaaway ni Gideon. Ang sundalo ni Gideon ay 32,000. Pero ang kaaway niya, katulad po ng buhangin sa dagat. Marami yan. 32,000 kayo dito, sa Sambatyo. Ang kaaway natin hindi mabilang katulad po ng buhangin sa dagat ang karami. Nakakabayo sila. Onpot sila, kompletong armas. Sabi ng Diyos kay Gideon,
Gideon, marami kayo, magbawas ka ng sundalo. O nagbawas. Lahat ng matakot ng sundalo, uwi. O unang pagsabi ni Gideon, ilan ba ang sundalo? 10,000 ang matras. O di mayroong natira. Ilan natira? 22,000. O, 22,000. Hindi ah, 32,000. Umalis ang 10. 22. Ha? 22. 32. 22. Pangalawang sabi ni Gideon, dali mo siya sa ilugan, sa ilog. At lahat na uminom ng tubig pa ganyan, paalisin niya. Pero pag uminom ng tubig pa ganyan, iyon ang maiwan. Ang naiwan, 300. Oh. 300 ang naiwan, sabi ng Diyos, tama na yung 300. Opo. Katulad po ng buhangin ng kaaway ni Gideon. Alam mo, ang mayroon kay Gideon na napagwagi niya ang kanyang kaaway dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Amen. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Malaki ang naibibigay sa atin o may tutulong sa atin ng matibay na pananampalataya. Na yun ba ang gusto ng Diyos na tumibay tayo sa pananampalataya, lumago sa pananampalataya. Ngayon naman ang ayaw natin. Gusto mo tumibay pero hindi ka masunod sa aksyon. Dapat pag narinig mo, aksyonan mo. Aksyon! Di ba? Amen. Pagdating sa aksyon, mahirap tayo sa aksyon. 300. Gideon, obey orders. Yes, sir! Ganito ang gawin mo. Hindi yung espadang gamitin mo. Obey orders. Trompeta lang ang hawak. Hindi, ano si Gideon? Si Samson, ano sila Samson na naman? Si Samson, masunurin sa Diyos. Babae na naman ang dahilan kung bakit nabumagsak si Samson. Kaya ang mga babae, pagpagamit kay Satan, tapos yung kapatid ng lalaki niya natitirahin, babagsak yung lalaki, sasagutin niyo sa Diyos siya. Bakit? Bumagsak ka pa naman pala tayo ng Gideon. Dahil sa tukso ng babae. Sino tumukso kay Samson pala? Si Samson, si Seth. Sino tumukso sa kanya? Si Delilah. Si Delilah, maganda yun. Isang Palestinyo. Pinili lang mga Palestine yung magaganda at kausapin si Samson, bakit malakas si Samson? Bakit yung malaking pader, kaya ng ganyan, yung matutumba? Saan nagmula ang kanyang kalakasan? Tuklasin mo nga! Ayun, ginamit ang babae. Una, hindi pa bumigay si Samson. Dahil makulit yung babae, hanggang bumigay si Samson. Kaya babae ulit ang nagsunod. Kaya ang mga babae, huwag na huwag kayong paggamit kay Satan. Amen. Well, bakit binabanatan mo kami, Pastor? O babae kami, hindi ko binabanatan. Ang ibig sabihin, marami pong mga kababaihan din na mananampalataya na success sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang kailangang commitment ay nanatili. Meron din gano'n. Pero, itong kalagayan ni Samson ay babae tumaksak si Samson. Nung bumagsak si Samson, binulag pa si Samson. Pinukisan, nanggal ko ang buhok. Ano nangyari? Wala nang lakas. Humingi ng kaawaan si Samson. Pero kaawa-awa na siya. Binigyan ng Diyos ang pagkakataon na umaba ang buhok. Yun ang huling araw. Ginibara yung templo, pati siya ng mga nangyari. Tapos na ang mission ni Samson. Pero babae ang ginamit. Siya ang babae. Amen. Wala nagingin sa mga ladies. Ladies, dapat ang mga ladies. Amen sa ladies ito nakaka-encourage kay Mister. Si Mister, nung palagpakan pa ng palataya, si Mrs. sa nag-encourage. Say amen! Mag-awarda natin yung ladies. Hindi. Karamihan ng mga ladies, pinabagsak si lalaki. Nung bumagsak si lalaki, patay ka. Iyak-iyak din. Bye! Ikaw mag-ingat-ingat ka, Edma. Mag-ingat-ingat. Yung pangarap mo sa buhay, mawawala ang lahat. Pag hindi ka mag-ingat. Faith to the last. Faith in the face of death. Pananampalataya pagdating po sa kamatayan sa 35, verse 35 down to 40. Their faith is stood. Unto the test of death. They were tried. Anong example? Si Stephen.
Si Stephen po, binato po si Stephen. Bakit binato? Sinusunod niya po ang kalooban ng Diyos. Siya po ay nangangaral na si Kristo ang tagapagligtas. Inayawan po itong mga kumukontra sa gawain noon. Siya po ay binato hanggat namatay. At ang isa sa mga bumato sa kanya ay si Saul na naging Apostol Pablo. Kaya, ito namang mananampalataya. Dahil sa pananampalataya, it is better to die with the Lord rather than to die. Kasama mo ang word. Amen. Amen. Amen, ladies? Amen. Huwag kayong magalit sa akin. Makikita ko mga mukha niyo. Parang, alam mo yun? Hindi, sinasabi ko lang ito para tayo naman ay magtulungan. Huwag naman natin na masyadong saktan ng mga mister. Kasi si mister, nasa kanya pa rin ang medal. Isang general, example, for the last. Isang general. Pag nakita niya si Sarento, dapat si Sarento ang sumunod doon. Kasi mas mataas si general. Panahon ni Presidente Rojas, nung hinagisan po si Rojas ng Granada, ang dumampot sa Granada ay yung Sarento. Kinuha yung Granada at binato at sumabog. Ligtas yung Presidente. Yung Sarento, nabigyan po ng award ng medal, pero ang pinakamataas na medalya sa larangan ng militar. Pag isinuot niyo yun, pati yung commander, chief of staff of the commander-in-chief, including the president, being the commander-in-chief sa saludo. Pati yung general, Boris Starr, sa saludo. Dahil po sa kanya po medalya, hindi dahil sa rangkong Sarento. Pag tinanggal niya yung Sarento yung medalya na inilagay doon, di sa saludo niya kasi Sarento yan. Amen? Amen. Kaya ang mga misis, sumaludo sila sa mister kasi ibinigay ng Diyos ang authority sa malaki. Amen. Sa mga buhay natin. Amen? Amen. Pag tumingin kayo sa akin, hindi nalalagay. Ako masaya ang mga ladies. Amen? Amen. Ang mga gawain. Iyon ang ating pagkatao bilang as a lady. Pero ang mga lalaki naman, we should love our wife. Nasabay, naman eh. Kawawa naman itong mga babae pag lagi natin tinututor sila. Mamahalin natin ang mga misis, mga ladies. Kaya, pananampalataya sa harap ko o sa harap ng kamatayan, problema, walang pag-asa. Kung matibay ang pananampalataya mo, laging may pag-asa dahil nasa atin pa ang Diyos. Amen. Karamihan sa atin kasi pag tayo na harap ko na walang pag-asa parang wala na ang Diyos. Ay, makinig ka. Tayo. Nangako ang Bible. Nangako. If we obey His word, God will answer our prayers na ayon sa Proverbs. Sa Lucas, nandun pa ang ating verse, backup verse. If we disobey, there is a curse. If we obey, there is a blessing. Amen? Amen. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa paalaala mo sa amin ng aming manatili, O God, na nawa kami po'y lumago sa pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang matibay, kinatanggal niya po ang aming katakutan mayroon sa lupa. At ang aming pananampalataya laging dumipindi po sa inyo. Sa lahat ng instruction mo sa amin, lagi namin tinatanggap. At laging masunurin po sa inyo dahil po sa aming pananampalataya na ikaw rin ang tanim sa aming pananampalataya. Ang aming pananampalataya mayroong pagkain na ito po yung salita ng Diyos. Salamat po sa inyo, Ama. Ikaw pa rin ang provider sa lahat. O God Almighty, ang mga members nang hihinan the faith, I pray, Father, patatagin mo ang kanyang pananampalataya. Bigyan mo siya, O God, ng encouragement to continue to serve. Ang daming problema pansamantala sa lupa. Ang daming problema, O Diyos, ang kinaharap ng bawat isa. Pero walang imposible sa inyo, O Diyos. Kung lamang mayroon kaming matibay ng pananampalataya, kilala ka namin, O Diyos, na kaya mong resolbahin ang bawat problema ng bawat isa. Kung lamang kami pa isang gunahan problema sa inyo. Dalayan mo, O Diyos, na i-bless mo ang lahat nandito ngayon nakarinig ng mensahe. Ganun din po ang mga kapatid na nasa Singapore, at Norway at Hong Kong. I pray, Father, na kumilos ka rin sa kanila, Ama, na bigyan mo sila ng encouragement. Ano po ang mayroong kanilang inaharap? I pray, Father, please resolve their problem. Ganun din po ang bawat nandito ngayon, Ama. Dalayan ko, O Diyos, na sa aking pag-iwaywalik pansamantala, ay balik po kami mga alas 3 according to grace and mercy. Thank you sa lahat of Jesus Christ our Lord. Amen. God bless.